91.5 Win Radio. Halo, halo. Halo kay Ube, mga marikoy-parikoy, mga kapitbahay kong pakialamero at pakialamera. Live to live nationwide, worldwide, and uniwide na naman. At your service, ang inyong kumaring dakilang pakialamera. Ang kumari po ninyo, kumari po kita. Agoy. Agoy kalami. Opo, Day, that's me. Handang dumamay, willing na willing, makialam. Makialam Sa inyo mga pinagdaraanan sa buhay. Mga kapitbahay, atake! Panibagong story na naman ang ating dadamayan at papakialaman ngayong araw na ito. Kaya naman mga kapitbahay ko sa ating FB page, umatak na kayo dyan. Hanash talak kuda. Makialam kayo sa ating comment section. Naka-up na po ang ating story ngayon. Diyan sa ating FB page. 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Pinasok niya muna ako bago ako pumasok sa trabaho. Agoy! Deserve mo yan. Ganado ka niyan sa trabaho. Charing gola. O yan ang ating istorya ngayon mga kapitbahay ha. Dito pa rin yan sa Makialam. Okay, kung ready na kayo, mas ready na ako. Charing gola. Tayo na at pakinggan at makialam sa problema at pinagdaraanan ni Lester ng Concepcion 1, Marikina. Makialam Agoy! Maring Maki Rena. Makialam ka naman sa nangyayari sa aking buhay pag-ibig. Ako nga po pala si Lester, 28 years old. Taga Concepcion 1, Marikina. Hindi po ako lalaki, babae po ako. Literal. Hindi ko naman sinabi lalaki ka eh. Babae pero Lester ang pangalan. Oo nga pala, Lester kasi. Pero babae ka. Nagtatrabaho po ako bilang call center agent dito sa May Quezon City. May jowa naman po ako na isang motorcycle taxi rider. Tatawagin nyo na lang pong JC. 37 years old. May itsura po si jowa, tall, dark, and handsome pa nga. Sabi? Hindi pa kami nagli-live-in kasi walang kasama ang mama ko sa bahay. Mag-iisang taon pa lang kami nitong si jowa ko. Lumalala ang inis ko sa kanya kasi lagi siyang nagpaparinig na dapat binabayaran ko raw siya sa paghahatid sundo sa akin sa trabaho. Kung i-compute yung mula sa bahay hanggang sa opisina, nasa 115 din yon kada trip, Maring Maki. Kalkulado ah. Naisip ko naman noon na baka kulang lang sa lambing itong jowa ko na ito. So ang ginawa ko, bago ako pumasok sa trabaho, syempre sinundo niya ako sa bahay. Tapos kalagitnaan ng biyahe namin sa opisina ko, sinabi ko na baka pwedeng segue muna kami sa malapit. Malapit sa opisina, Maring Maki. Abot tenga ang ngiti ng jowa ko at nanginginig pang pumaya. Siyempre, Mare, ang saya-saya namin that time sa ginawa namin na yon. Harot, lande, humigop ng kape. Agoy. Basta masaya. Oo na, masaya ka na. Sana all. Hanggang sa pumasok na ako sa work, dala ko yung adrenaline rush kineme at nakapag-perform pa nga ng maayos sa work. Ganado eh. Nakabangko. Nakalipas lang ang 2 araw, balik na naman po sa pagpaparinig patungkol sa bayad ng biyahe. Diyos ko. Huwag ka Mare, minsan ako pa nga nagbabayad noong panggas niya bago bumiyahe. Ay naman pala, nagpapagas ka naman pala eh.
Ang bumabagabag lang po sa akin ngayon ay parang ako yung nagtutustos ng mga pangangailangan naming dalawa. College graduate naman itong si Jowa. Gusto mag-abroad pero dahil sa walang pera pang tustos doon sa gusto, nag-MC taxi na lang muna. Di ba dapat, Mare, pareho kami nagtutulungan sa pagsustento ng mga pangangailangan namin sa isa't isa? Sa totoo lang, naiisip ko na ginagamit na lang ako ni JC. Parang eme-eme lang ang lahat sa amin. Ikaw rin, parang eme-eme ka lang sa akin. Eme-eme mo lang ako, Mare. Lester ng Concepcion 1, Marikina City. So, anong problema, Mare? Parang feeling mo ginagamit ka lang. Ganun ba yun? Parang feeling mo ikaw lang ng ikaw ang nag-e-effort at nag-i-spend ng time, effort, money diyan sa jowa mong pasakay. Sumasakay lang, pabuhat, gano'n. Ikaw, Lester, ano man nararamdaman mo? Kasi ikaw naman dapat ang makakaalam yan. Kasi kayo naman ang palagi nagkakasama at nagkakausap, di ba? Yung malay ko dyan, kung na-jowa yan. Pero sa tingin ko, ayos lang naman yung paminsan-minsan, treat mo siya, di ba? Iti-treat mo siya, lilibre mo, ganyan, papagasan mo. Minsan lang. Pero kung palaging ikaw na lahat, inasa na niya sa'yo, tapos may trabaho naman siya, aba magulang. Magulang. Charing gola. Alam mo ako talaga personally ekis na sa akin yung mga lalaking walang provider mindset. Totoo, ekis sa akin talaga yan. Kung dati nakakaya ko pa, bulag-bulagan ako kasi mahal ko. Ngayon, pagka nakita ko walang provider mindset yung lalaki, ay, ekis. Cancer. Kapag ganyan ka sa akin, mararamdaman ko na yung yung nararamdaman ko na yung bigat na parang ako lang ng ako. Ako ang bumubuhat sa ating dalawa. Cancel na yan. Abay, lalaki braso ko sa'yo. Diyos ko. Diba, lalaki braso mo, kakabuhat. Kaya ang daming mga babaeng malalaki ang braso Buhat ng relasyon. Especially, di ba, kung alam mo naman kung ano ang kaya mong i-offer sa lamesa, di ba? Kung alam mong kaya mong buhayin ng sarili mo at pag-aani ng sarili mong buhay, bakit ka pa hahanap ng taong pabigat, di ba? Wala namang ambag sa buhay mo, dagdag stress at bagahe lang. O di wag na lang. Mas okay na akong mag-isa kaysa ganyan, di ba? Dagdag stress lang yan. Dagdag stress, dagdag bilbil, lalaki pa braso mo, nakabuhat. Mag-isip ka, Mare, ha? Ito bang si pare, nakikita mo naman yan, di ba? Petics lang ba siya? Walang plano, yolo-yolo lang, gano'n. Akong gano'n, baka hindi pa mature si pare. Baka magkaiba at magkalayo kayo ng mindset. Oo. Mga ganyan-ganyan yan, di ba? Kung magkalayo kayo ng mindset, kapag ka gano'n, mahirap talagang magkasundo kayo. Sabi mo nga, panay parinig kapag iyahatid at sundo ka. Pag babayarin ka pa, ikaw na nga nagpapagas minsan. Diyos ko! Pakitanong mo nga dyan, alam mo ka mo yung salitang effort? Sabihin mo, alam mo ba yung salitang effort? Oo, wala ka nun. Wala ka nun, Diyos ko. Ano bang name niyan? Ano pangalan niyan? Kapag ka nabook ko yan, hindi ko bibigyan ng 5 stars yan Diyos ko! Mare, real talk tayo ha. Hindi ka ganun kamahal niyan. Oo, hindi ka ganun kamahal. Hindi ganun ka-intense yung pagmamahal niya sa'yo. Kaya ganyan siya sa'yo. Huwag ka magtyaga sa ganyang below bare minimum. Diyos ko, bare minimum na nga, below pa. Sadsad na sadsad ha. Mababa ratings yan sa akin. Diyos ko, acts of service pa lang, bagsak na. Di ekis, cancel, return back to sender. Balik mo sa Shenzhen Sorting Center. Charing gola. O, yun lang mapapayo ko sa'yo ha, Maring Lester. Maraming salamat. Pinahintulutan mo kung makialam sa pinagdaraanan mo sa buhay, pag-ibig mo ngayon. Ang
Mga kapitbahay, atake na kayo. Ano bang mako-comment ninyo dyan? Ano bang mapapayo ninyo? Hanash talak kuda. Pakialam na sa ating comment section sa ating FB page. At sa ating mga kapitbahay naman na gusto rin magpadamay, gusto rin makialam, si Maki Rena sa kanilang mga problema, abay willing naman ako. Makialam. Makialam dyan. Magpadala lang kayo ng inyong mga storya sa ating FB page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page, or DJ Maki Rena Facebook page. Follow lang kayo at mag-message ng inyong mga story or pwede rin sa email djmakirena@gmail.com.